ang pinakabagong maritime rule na ipinapatupad ngayon ng China upang i-regulate ang mga foreign ships sa South China Sea ay naglilikha umano ng panibagong takot at magdudulot rin umano ito ng isang potensyal na hidwaan sa pinagtatalunang karagatan. Noong unang bahagi ng buwang ito, inanunsyo ng China ang bagong Maritime Traffic Safety Law na nagre-require sa lahat ng mga foreign vessels na papasok sa territorial waters ng China na magdala ng mga permits at dapat din ipaalam sa Maritime Authority ng bansa ang kanilang entry. Kailangan din ipaalam ng mga foreign vessels ang kanilang mga call signs at kargamento bago payagang pumasok sa territorial waters ng China. Sinabi sa inilabas na notice ng China na kung sakaling hindi susunod ang mga foreign vessels sa bagong batas, ang Maritime Administration ng Beijing ang haharap sa mga ito alinsunod sa batas, regulasyon at probisyon. Inamin ng Maritime Safety Administration ng China na sakop ng bagong regulasyon ang lahat ng mga foreign vessels na itinuturing na mapanganib sa maritime traffic safety ng bansa. Kasama na dito ang mga nuclear vessels o mga barko na nagdadala ng mga radioactive substance. Sinabi naman ng isang Chinese expert sa Global Times na ang bagong hakbang ay magpoprotekta sa pambansang seguridad ng kanilang karagatan. Si Su Chu-yun, ang direktor ng Division of Defense Strategy and Resources sa Institute of National Defense and Strategic Research ng Taiwan, ay sinabi na itinuturing umano ng Beijing na sakop ng kanilang maritime jurisdiction ang South China Sea at idinagdag niya na lampas umano ito sa inaangking territorial waters ng Beijing. Sinabi ni Su na sakop ng bagong batas ang 12 nautical miles na karagatan na nakapaligid sa mga artificial islands ng China sa South China Sea. Idinagdag rin niya na magbibigay din ito ng dahilan sa Beijing upang rumisponde sa mga bansa na nagsasagawa ng Freedom of Navigation Operation sa pinagtatalunang lugar. Ang China ay mayroong mga overlapping claims sa loob ng mga inaangking teritoryo ng Brunei, Malaysia, Pilipinas, Vietnam at Taiwan. Ayon naman sa Taipei Times, ang mga bagong regulasyon ng China ay magdaragdag lamang sa kasalukuyang batas na ipinapataw ngayon ng bansa para sa mga foreign ships at maglilikha umano ito ng takot at posible rin umanong magdulot ng hidwaan sa South China Sea. Inilabas ang bagong batas na ito isang buwan matapos umalma ang Beijing sa bagong $750 million na arms sale sa pagitan ng Taiwan at Estados Unidos at inilarawan ito ng China bilang isang masamang provokasyon. Kasama sa bagong US-Taiwan arms sale ay ang 40 mga self-propelled artillery units. Naniniwala naman ang Foreign Ministry ng China na ang mga aksyon ng Estados Unidos ay magdudulot lamang ng pagkasira sa ugnayan ng Beijing at Washington dahil ang mga hakbang umano nito ay nagpapakita ng isang maling mensahe para sa mga Taiwanese Independence Forces. Idinagdag rin niya na ang bagong kasunduan ay bahagi ng plano ng Amerika na pigilan ang pagiging expansionist ng China. Samantala, sa ibang kaganapan naman, ang European Union ay bumubuo umano ngayon ng mga plano upang palakasin ang joint military capabilities nito matapos inamin ng isang Eurocrat na ang grupo ay nahirapan sa nangyaring krisis at namulat na rin ito sa katotohanan na si Joe Biden ay hindi nila maaasahan. Ang EU Single Market Commissioner na si Thierry Breton na responsable tungkol sa mga defense industry issues ay nagsabi na ang kanilang common defense ay hindi na gumagana at ang Brussels ay dapat magkaroon ng kakayahang maglunsad ng mga military missions na may buong otonomiya. Ang US-led exit mula sa ay naging dahilan upang mabahala ang mga bansa sa Europa tungkol sa kung gaano sila umaasa sa Washington at nais nilang matiyak ang seguridad ng mga member states nito sa loob at labas ng kani-kanilang teritoryo.
Ang mga miyembrong bansa ng European Union ay walang kakayahang ipagpatuloy ang paglikas ng kani-kanilang mga mamamayan mula sa paliparan matapos umalis ang mga tropa ng Estados Unidos. Ito ay nagdulot ng mga debate sa loob ng mga institusyon ng European Union tungkol sa kung ano ang magagawa ng kanilang grupo upang matiyak na ang 27 mga miyembro nito ay magkakaroon ng kakayahang tumayo at manindigan bilang isang military power. Ang EU Foreign Policy Chief na si Josep Borrell ay itinutulak ang konsepto ng pagkakaroon ng isang European Rapid Response Force bilang pangunahing hakbang sa pagbuo ng isang malakas at tunay na Brussels-led na army. Ang mga EU Defense Ministers ay nagpulong sa Slovenia noong nakaraang linggo upang talakayin ang tinatawag na Strategic Compass na dokumento na maglilista sa mga military threats at ambisyon ng naturang grupo para sa mga darating na taon. Umaasa sila na makapag-draft ng mga pulisiya at ang final version nito ay ilalabas sa susunod na taon. Samantala, noong unang bahagi ng taong ito, 14 na mga miyembrong bansa ng European Union, kabilang ang Germany at France, ay muling binuhay ang konsepto ng pagkakaroon ng 5,000 person brigade sa ilalim ng European Union.